Hindi ang Ama. So, ngayon mga kapatid, baka may tanong dyan. Walang tanong dyan. Oh. Stop. So, mga kapatid, please share ho, comment para makikita namin. Alhamdulillah, yung magsasabing na si Diyos Jesucristo, nakakaalam siya darating. Minsan, pananakot ito ng mga Seventh-day Adventist. Nababalik na si Jesucristo, babalik na. Maliit pa ko noon, narinig ko na yan, babalik na si Jesucristo, babalik na. Ang ibang mga Seventh-day Adventist, nandun sa Mount Carmel, nandun sa mga bundok, sa mga gubat, sa paan ng bundok, sa paan ng kagubatan, dahil pagbalik na daw ni Jesucristo, may persecution na mangyari, nagtago na sila. Maraming mga nagtatago ngayon sa mga kuweba, mga Seventh-day Adventist, nandyan sa Mountain View College, may bundok sila dyan, dyan sila daw isip magtatago. Ang iba dyan, mga may kuweba. Noon ako sa Forest Hills Academy noon, yung nag-aaral pa ako, ang daming mga Seventh-day Adventist pumupunta galing sa Marga, Kiblawan, Davao del Sur, pumunta sa Mount Carmel dahil darating na daw si Jesus. Ang prediction nila, ilang beses na ang prediction nila, nga babalik si Jesucristo. I think 1844, babalik si Jesucristo. I think year 2000, sabi lang, babalik si Jesucristo. Hindi lang mga Seventh-day Adventist na predict nito. Marami hong relihiyon in Christianity predicting that Jesus Christ that year will come. Pero until now, wala. Hindi po dumating si Jesucristo. Ito lamang ang katibayan ko mga kapatid. Na huwag kayong magsisinungaling dahil malalaman namin dahil ang Biblia, sabi nyo, si Jesucristo nakakaalam sa lahat. Wala pala eh. So titingnan natin dito, inshallah, baka may mga comment, mga kapatid. Tingnan ko dito kung sino ang mga comment. Okay? 18 ang audience. Okay? Maraming salamat po sa nagtatanong. Mayroon po dito, shout out po sa kay Paul Flores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindi pa naman babalik si Jesus Kristo dito sa mundo kasi bago siya bababa, kailangan mag-meeting muna ang mga malasakit sa kanya para makagawa ng malaking streamer para sa kanyang pagbaba. Talaga. Rizalde, yan ang sabi ni Islam for All. Rizalde, Balahaja, Cortes. Okay. Comment mo. May comment. Sige, basahin. Ito ba't nyo gamitin ng Biblia na iba ang Allah nyo sa Diyos ng Biblia? Magpasalamat kayo mga kapatid dahil pinapansin namin yung inyong aklat. Bakit kung gagamitin namin masama, bawal, may nalabag kami, at ang kawalan ninyong alam, kamangmangan, dahil sabi ninyo, ang aklat, ang Biblia ay salita ng Diyos. Bakit? Pag salita ng Diyos, kamu lang ba ang lalasap-lasap sa salita ng Diyos? Gaya ng hangin. Sinong may-ari ng hangin? Diyos. Kayo lang ang gagamit sa hangin. Lupa, tubig, araw. Sinong may-ari nito? Diyos. Kayo lang ba ang gustong masisikatan sa araw? Naku, ang kukuti talaga, ang liit-liit ang kukuti. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, gagamitin namin. Sabihin ninyo, Biblia ng Sabadista yan. O sabihin ng aklat ng Sabadista, aklat ng Katoliko, aklat ng Iglesia ni Cristo. Ano pa kailam namin? Pero kung sinabi niyong salita ng Diyos, walang mali, lahat ay nasulat totoo. At lalo na yung nabanggit niyo ang pangalan ni Jesucristo. Kasi kami, sa aming kasulatan, si Jesucristo ay isang Muslim. At sa pagbabalik niya, hindi namin alam dahil hindi niya binanggit kailan. So, tinitingnan namin ang inyong Biblia, kasinungalingan. Kasinungalingan ang nandyan. Sabi niyo nakakaalam si Jesucristo sa lahat ng bagay. Hindi pala eh. Yung mga tao sa kapanahon ng Jesucristo, hindi pa raw mamatay, darating na siya. Namatay na lang. Kahit nga buto ngayon, wala na eh. So, kung ginagamit namin mga kapatid, sino ka? Maggawa ng magdemanda ka. Kung ginagamit namin na mali ang aming paggamit, wala kaming karapatan, magdemanda kayo. Si Ibrahim Romas, isang Muslim, gumamit sa aming aklat, ganito, ganyan. Magkiha kayo, magdemanda kayo. Haharapin ko kayo. Hindi na salita kayo. Bakit ginamit ninyo ito? Ay para kayong mga bata.
parang walang mga utak eh, makukuti, walang bulinaw, no? Yung masasabi ko eh. Ano pa? Ano pa? Assalamualaikum from Marikina, watching from Marikina, Abdullah Tami, Huluan, okay? Dito naman kang Rizaldi, Balahadja, Cortez, Kalapastangan ng sabihing sinungaling ang katotohanan. Anong katotohanan? Katotohanan po ba nga sinasabi na babalik na si Jesucristo, na hindi pa mamatay yung mga tao nakakita sa kanya, ay babalik na siya? At ngayon binisto namin nga hindi siya nakabalik, ay kalapastangan. Ako naman, anak ng kalabaw talaga kayo. Ano? Sige. Kung may maglikramo kayo, mali akong pagbasa, debate tayo, pagdidibatihan natin na mali ako sa aking pagbabasa, mali ako sa aking pagkakaintindi. Sige, didibatihan natin. Napapatunayan ko na mali ang nasulat sa Biblia, predicting the coming of Jesus Christ is mali. At yung sinasabi ni Señor Jesucristo ay Diyos at nakakaalam sa lahat ng bagay, mali. Dahil sa Biblia siya mismo nagsabi sa Marcos 13:32 ay hindi niya alam kailan siya babalik sa oras na yun. Sige, magtanong, please. Sige. Ano pa? Walang tanong. Stop. Na-texto ka dyan, Rizaldi. Hindi ko naman binabasa yan eh. Mag-quote kayo, i-quote ninyo. Huwag niyong texto lang. Dahil alang-alang bubuklat ako sa Biblia. Mga tao talaga, no, masabi ko ba, parang mga kalog. Parang mga ano. Magbigay kayo ng text. Anong chapter, anong verse. Anong ibig niyo sabihin? Bubuklatin ko pa. Maghanap ako sa Bible. Kung talagang may utak kayo mga kapatid, mag-quote kayo, quote the verse, the chapter, anong nasulat dyan, then paste it, ilagay nyo sa para mabasa ko diretso. Hindi na magbigay kayo ng pangalan, anong aklat, anong chapter, anong verse, anong gusto nyo, bubuklatin ko pa isa-isa. Naku naman, ayawan ko kung saan ang mga utak nitong aking mga katunggali. Baka makipagdebate kayo sa akin, tapos marami namang excuse gagamitin. Excuse na excuse, left and right. Maghanda for 1 week, after 1 week, nandoon na sa oras, sabihin nga, busy ako. Maiintindihan yun eh. Maiintindihan yun eh. For 1 week, nag-schedule, aktual na araw na ng debate, busy. Tama ba yun? Kung ako magawa ako ng schedule, i-prioritize ko yung schedule ko. Hindi na sabihin mo na supposing 7 days or 6 days ang ating debate, tapos actual na 6 days, sabihin mo na busy ako. Naku, halata eh. Halata. Lusot eh. Palusot lang eh. Kami ay nagpapatotoo, hindi kami nakikipagtalo o debate. Nagpatotoo. Anong pinagpapatotoo nyo nung kasuningilan? Arsalde, sagutin mo ako. Si Jesucristo ba? Alam niya ang pagbabalik o hindi? Ang katotohanan. Alam ba ni Jesucristo ang pagbabalik niya o hindi? Kasi kung hindi niya alam ang kanyang pagbabalik, bakit nagsabi siya nga hindi pa kayo mamatay, hindi pa kayo makatikim ng kamatayan, ay babalik na ako? Ang ibig sabihin, alam niya kailan siya babalik. Di po ba? Pero pagbasa mo sa Marcos 13:32, sinabi niya nga wala siyang alam. Paano nyo paniniwalaan yung aklat? Isinulat yan, hindi nga alam kung sinong nagsulat yan eh. Anonymous books yan eh. Ang problema sa inyo ay ang inyong binabasa, maganda pa ang comics eh, magazine at mga liwayway, mga ano pa dyan, dahil mayroong writers eh. Mayroong kailan nasulat, mayroong mga writers, sino nagsulat, yung mga wakasan, mga comics ba, sino nagsulat nito. Sa Biblia wala eh. Anonymous, ang dami diyang mga anonymous eh. Matthew, Mark, Luke, andyan, anonymous yan. Sige, wala na magtanong. So, dito lang ako siguro magtapos mga kapatid. Pinapapatunayan ko dito nga si Jesucristo, yung sinabi at nasulat dyan, walang kaalam-alam si Jesucristo sa mga nasulat dyan. Dahil hindi niya nga alam kailan siya babalik. Marcos 13:32.
Maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid. Please share. Mga kapatid kung nanonood dito, paki-share naman ho para magkakariward din kayo, magkakariward din ako, at inshallah, maawa ang Allah na malamdagan ang mga tao nga nakatulog naghapok sa malalom na katulugon. Kabay patani ang mga kaupdanan na mundra sa Iloilo, sa Bacolod, na ma-share ninyo ini nga hambalanon tayo ini nga o topic ta nga amo ni nga mga tion, pizza ngayon? Pizza 11 ng Septembre 2023. Dito po sa Omar bin Al-Khattab Islamic Center, dito ho sa Dumaguete City, Negros Oriental. Maraming salamat sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.